Madilim pa lang, meron na nagkukumpulan. Nag-iinat-inat na ng kasukasuan. Walang initiation, pero may konting orientation. Kapag liwanag ay sumibol, tayo ay magsasagwan for all. Sa Manila Bay, ang kanilang pwesto, grupo ng sporty na bangkero, mga nahilig sa dragon boating, magdadagdag ng kabanding. Dahil binuksan nila for free ang pagtuturo sa mga newbie. Bago ang sabayang pagsagwan, kailangan munang ihanda ang katawan. At para may kaunting kaalaman, ikaw muna ay tuturuan. Going popular sports, si Dragon Boat, kasi we believe na itong sports na to ay okay. I-improve niya yung respeto, yung teamwork, yung camaraderie among yung teammates. Ang Dragon Boating, hindi naman aandar ang bangka ng 3 lang kayo, 5 lang kayo. Ang minimum nga sa small boat is at least 12 people para umandar yung bangka para sa, for example, sa isang race. Isa pa sa mga main reasons why we are doing this is to recruit members. Ang edad at kasarian, iba-iba. Basta may pwesto pa sa bangka. Yaya ni Ate Shawi, sakay na. Ang mga datihan na una ng sumagwan. Dragon Boat paddling is yung synchronization. Yung sabay-sabay kayong gagalaw at pare-pareho yung form nyo. Basta sagwan ka lang ng sagwan, meron niyang technique. Sumunod ang mga bago. Excited, kahit medyo kabado. Taob, kapag binaliktad mo ang boat, kaya huwag masyadong malikot. Hindi lang panibagong hobby, pwede rin para sa summer body. Sobrang helpful niya kasi technically full body exercise siya. Nagpo-pull kayo gamit yung back, yung legs gamit din pang momentum, for pang stop ng momentum. I think ng Dragon Boat sa ibang sports kasi, I think this is na team sports, this is the ultimate team sports. Dragon Boat, kailangan pare-pareho kayong malakas. Pag sa tingin yung medyo may mahina dyan, i-encourage nyo siya na kailangan itaas mo yung level. Sa Dragon Boat, napapatunayan, dapat ay walang iwanan. Veterano man o baguhan, sagwan for all for one. Matatawid ang malawak na karagatan.